kababayan, eto umpisahan na agad natin. Etong ating talakayan dito po sa nakita nating video na kung saan mga kababayan, eto yung uunahin natin kasi baka mamaya mabura etong bidyong ito. Kasi mga kababayan, biglang nag-iba, yung nakita natin sa media. Dito kasi sakay si Senator Amy, mga kababayan, sa helicopter. And then nagmamadali silang umalis dun po sa helicopter. Tapos mga kababayan, nagulat ako, biglang lumabas dito sa sasakyan. So ngayon mga kababayan, eto, panoorin muna natin etong bidyong ito kasi baka mabura ito ng media mamaya. Sabi kasi dito, ang nag-post po nito mga kababayan, ayan, 1PH. So sabi po dito mga kababayan, dumating si Senator Amy Marcos sa Veteran Memorial Medical Center, sakay ng helicopter para dumalaw kay OBP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez mga kababayan. So ito, i-play na po natin para makita nyo. Ayan ha. Partida dadalaw lamang kay Attorney Zulaika Lopez mga kababayan na Chief of Staff nitong si Sara Duterte, naka-helicopter pa. Yan o. Tingnan yung mabuti. Saan ka ba naman nagkatala? Yung mismong presidente, empleyado ng vice-presidente, mga kababayan, dadalawin ng kapatid ng presidente pagkatapos sumantong sa mga bantaan. Pagkatapos pagmumurahin si PBBM na kapatid niya, pagkatapos pagbantaan ang buhay ni PBBM na kapatid niya, nagawa niya pang bisitahin yung isang tao na naging dahilan para magbanta yung vice-presidente sa buhay ng presidente at saka ng First Lady at saka ng Speaker of the House. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Grabe. Ito, yan ha, naka-zoom na para makita nyo mga kababayan kasi nagmamadali silang bumaba dyan. Baka nga naman mga kababayan, alalooy nila, baka may magkita, baka may makapag-video kasi sakay pa nga naman ng helicopter para lamang dumalaw dito kay Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff nitong si Sara. Ganun ba katindi ang pagiging mag-BFF nitong si Sara Duterte mga kababayan at saka nitong si Senator Amy? Nitong si Sara? Pagpatuloy pa natin. Ay, tingnan nyo mabuti ha. Ayan. Tingnan nyo ha. Nagmamadali. Nagmamadaling bumaba ng helicopter mga kababayan. Ayan nagmamadaling bumaba ng helicopter para nga naman walang magkita mga kababayan tapos biglang may sasakyan na dumaan. So ngayon, ano yung eksena dyan mga kababayan? Yan po kasi ang punto natin dyan, kinakailangan pa talaga mag-helicopter para lamang dumalaw sa Chief of Staff nitong si Sara Duterte. Tapos ganito pa yung makikita yung eksena sa ibang media. Eto, i-play pa natin. Ito namang isang nakita nating kasi kaya inuna natin to, baka kasi mabura yung video. Kasi mga kababayan, etong bidyong ito, babago pa lamang siya nagbabiral. Kasi ang iisipin talaga ng taong bayan, ang maraming ang comment dito na marami nating kababayang Pilipino. Pera ng taong bayan, yung ginagastos dyan sa paggamit-gamit nyo ng mga helicopter na yan. Yan yung malimit i-comment ng taong bayan ngayon. Tapos mga kababayan, eto yung ganap. Eto, i-play natin yung nangyari ha. Yan. Bumaba sa helicopter.
Phone mo yung mic po. Oh. Dito po, ma'am. Dito po, ma'am. Biglang lumabas mga kababayan sa sasakyan. Kanina pagkababa ng helicopter, biglang lumabas ngayon sa may sasakyan mga kababayan. Nga naman maipakita sa publiko na simple lang yung pagpunta doon. Nakasasakyan lang nung pumunta at dumalaw dito sa Chief of Staff nitong si Sara Duterte. Ito kasi yung masakit dito mga kababayan. Hindi ko naman sinasabi na magalit itong si Senator Amy sa mga Duterte. Pero ang tanong kasi dito, paano niya mga kababayan nasisikmura, napuntahan pa yung mga tao mga kababayan na yung isa doon ay makita niya na nagbabanta sa kanyang kapatid. Paano kaya niya nasisikmura na harapin yung mga tao na gustong ipapatay yung kanyang kapatid? Paano kaya niya nasisikmura na harapin yung tao na bumabastos doon sa kanyang tatay, sa dangal ng kanyang tatay mga kababayan? Di ba kung matatandaan nyo, sinabihan yung kanyang tatay na uhukayin sa libingan ng mga bayani, itatapon sa West Philippine Sea. Yung kapatid niya tatanggalan ng ulo. Tapos ngayon, nito lamang, pinagbantaan yung kapatid niya na may nakausap na daw na tao, etong si Sara, para itumba etong kapatid niya na presidente. So ang tanong kasi ng taong bayan dito, paano naaatim ng isang ate, ng isang kapatid na harapin yung mga tao na may masamang balak sa kapatid niya? Tapos ganito pa yung makikita nating eksena na kung saan parang normal lang na dumating na sakay kunyari ng isang van, pero definitely mga kababayan, naka-helicopter po yan. Kaya nga ang comment ng taong bayan, ang maraming komento ng taong bayan dito, pera ng taong bayan yung ginagamit dyan. Yung mga pagsakay-sakay nyo ng helicopter na yan, pera ng taong bayan yung ginagamit dyan. Tapos yung pupuntahan, hindi naman para sa interes ng mamamayang Pilipino, kung hindi para bisitahin yung isang taong na-contempt dahil sa di umano'y pagsisinungaling at pakikialam sa mga congressman sa pag-iimbestiga kung saan dinala ang pera ng mamamayan. Diba mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin. Eto yung ganap dyan eh. Okay. Ma'am, reaction lang. Bakit po kayo nandito? Tapos eto pa yung isa. Sinundo ni Bato de la Rosa. Bali nga pala mga kababayan, kaya naandi dito si Bato de la Rosa, paliwanag ko sa inyo. Si Sara Duterte kasi, nagpaalam muna siya, nauuwi muna siya sa kanila. Ngayon, etong si Bato de la Rosa at saka si Bongo, ang babysitter ni Atty. Lopez. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Kasi mga kababayan, may isang interview etong si Sara Duterte na etong si Zulaika Lopez mga kababayan ay inihabilin muna niya dito kay Bato de la Rosa at saka dito kay Bongo. Saan ba naman kayo nagkatala? Mga senador yan ng mga senador yan na pinagkatiwalaan at niluklok ng mamamayang Pilipino, tapos makikita ninyo yung interes na andudo sa mga kasamahan nila na pumapayag na maging tagapangalaga nitong kasamahan nila mga kababayan, samantalang ang interes ng mamamayang Pilipino kapag ka pinag-uusapan dyan sa Senado, laging matimbang yung mga kaalyado ng mga to. Kaya nga mga kababayan, maging matalino na kayo sa sunod. Tingnan nyo, sa isang tao lamang nakapokus ang atensyon, 3 senador. Saan kayo nakakita ng ganyan? Diba? Kaya kung titingnan nyo, hindi na rin katakataka kung bakit sinasabi ng marami sa mga kababayan Pilipino natin na masyado nyo naman binabakuran. Bakit natatakot bang malaman kung saan dinala yung pera ng mamamayan? Bakit natatakot ba sila na anytime pwedeng kumanta etong si Atty. Lopez Zulaika at sabihin mga kababayan kung saan napunta ang pera ng taong bayan, ng mamamayan? Diba? Kaya ganun na lamang katindi ang pag-cover nila dito. Kaya no? Tatlong senador, si Bongo, si Bato, at saka si Amy. Alam nyo, marami ang masama ang loob dito kasi unang-una, lalo na yung mga Marcos loyalists, kasi masakit sa kanila makita ito. Alam nyo kung bakit? Kasi mga kababayan, siyempre sa isang Marcos loyalist, makikita mo yung kapatid ng presidente pagkatapos pagbantaan ang presidente at ang asawa ng presidente, tapos yung pinsan ng presidente, makikita nyo yung kapatid, pumunta pa doon
'Di ba? Hindi ko naman sinasabi na dapat magalit din siya sa mga Duterte. Wala naman akong sinasabing ganon. Ang sa atin lang mga kababayan, paano niya nasisikmurang harapin yung mga tao na may masamang pakay at balak sa buhay ng kanyang kapatid. 'Di ba? So ngayon, yan yung ganap kanina, pumunta si Senator Amy dyan po sa Veterans Memorial Medical Center, sakay ng isang helicopter, tapos dali-dali siyang bumaba mga kababayan. Kaya kung makikita nyo naman dito, tapos tingnan nyo yung van na pipick up sa kanya. Ito kasi malapit to sa Medical Memorial Center. Dito sa Veterans Memorial Medical Center. Ngayon, pagkababa niya ng helicopter, dali-dali siyang pumasok ng van. Para nga naman, ang makita ng mga tao doon, ano po, at lalo na ng media, simple lamang yung pagpunta niya, nasakay siya ng isang van, hindi yung helicopter. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Yan. Dali-dali bumaba. Kita nyo, pinick up nung van, kaya nakita nyo mga kababayan dito, lumabas sa van. Yan o. Parang walang nangyari. Kunin mo yung mic po. Dito po ma'am. Dito po ma'am. Dito ma'am. Okay. Sa veterans. Diba? Ma'am, reaction. Diba mga kababayan, kung titingnan nyo, parang simple lang yung pagpunta niya. Kung titingnan yung mabuti mga kababayan, sakay lang siya ng isang van, papunta doon kay Attorney Zulaika Lopez, pero definitely naka-helicopter po yan. Kaya nga ang taong bayan ang gagalaiti ngayon kasi ang sabi nila, hindi naman interest ng mamamayan yung pinuntahan niya dyan. Bakit kailangan naka-helicopter pa? Pwede naman magsasakyan na lang kasi pera ng taong bayan yung ginagamit dyan. Yan ang malimit sabihin na mga kababayang Pilipino po natin na nakakita ng video na yon. Kaya inuna natin yan kasi baka mabura yung video ng helicopter. Magaling na ngayon, nakita nyo na itong si Senator Amy ay pumunta dito kay Attorney Zulaika Lopez sakay ng helicopter.